Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang laban ng kampyon, pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more sports talk. So naganap na nga po kanina lamang ang kauna-unahang world title defense ng current WBA Super Featherweight World Champion na si Lamont Roach Jr. kung saan nakasagupa niya ang undefeated Irish World Title Challenger na si Fergal McCorry. At sa laban nga po na ito ay pinatunayan ni Roach kung bakit isa siya sa mga halimaw ngayon ng 130-pound Super Featherweight Division. Gawa ng winasak niya si McCorry sa buong laban. Lumaban naman sana ng buong tapang ang challenger. Subalit sadyang nasa ibang level lang talaga si Roach kumpara sa kanya. Kaya naman ang ending ay 3 beses niya itong pinabagsak sa laban. Hanggang sa tuluyan niya itong tinalo via 8-round knockout matapos sumuko ng corner ni McCorry nang dahil sa sobra-sobra na ang pinsala na tinatamo ng kanilang alaga. Pinatunayan ni Roach sa laban na ito na dapat din katakutan ang kanyang kamao sa kabila ng kanyang mababa na knockout percentage. Dahil sa panalong ito ni Lamont Roach Jr. ay umabante na ang kanyang record ngayon sa 25 wins with 10 knockouts at 1 talo lamang. Habang si McCorry naman ay nalasap niya ang kanyang kauna-unahang talo sa kanyang buong professional boxing career. Para po sa mga hindi nakakaalam ay si Lamont Roach Jr. po ang isa sa mga potensyal na pwedeng makasagupa ng ating pambato na si current WBA Intercontinental Super Featherweight Champion Mark Magnifico Magsayo. Pero bagamat isang malaking hamon ito para kay Magnifico, ay malaki din ang pag-asa niyang matalo ang kampiyon na ito gawa ng mas malakas talaga ang kamao ni Magsayo dito. Pero syempre hindi naman tayo pwedeng umasa lang sa knockout. Kaya naman maganda talaga ang ginawa ni Magsayo sa huling laban niya kontra kay Eduardo Ramirez, kung saan pinaabot niya ng desisyon ang kanilang bakbakan upang masubukan ang kanyang conditioning at matutong manalo sa puntusan at hindi lang umaasa sa knockout. Sa kabilang banda naman mga idol ay tila bumanat nga po ang former 6th Division World Champion and current Golden Boy promoter Oscar De La Hoya. Sa pamamagitan ng kanyang official Instagram account ay naglabas ito ng sama ng loob sa naging desisyon ng New York State Athletic Commission patungkol sa pagbawi ng naging panalo ng kanyang alaga na si Ryan Garcia nang dahil sa pagpopositibo nito sa pinagbabawal na gamot. Bukod dyan ay tinira din ito si Devin Haney. Guys, everybody talked about Ryan Garcia. Now it's Papi's turn. So, first of all, I don't condone pets whatsoever, period. But let's talk about the inconsistencies, the penalties, the millions of dollars. I do not understand it. We should have a commission, okay, that oversees everything, every state, because Canelo Alvarez gets popped in a different state, gets 6 months. Shane Mosley gets popped and gets 0. So you're telling me that Ryan Garcia gets a year and millions of dollars? That is not right. Let's talk about Devin Haney now. Devin Haney, you're pathetic. You're dancing around in the bowling alley because you got your decision reversed. Nobody's gonna forget about that beating you took. Oh, and let's not forget, you're accusing me of not paying you? Bro, you just do not sell. That's the bottom line. You can audit my company anytime you want. I pay every fighter, and I'm pretty sure you got that from Canelo, what he started. So bro, that 1-year layoff, that retirement, just enjoy it.